Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lalong lumakas ang bagyo na patuloy nating minumonitor sa may silangan at inaasang papasok na sa par sa mga susunod na oras. Bukod dito, meron pa nakikita na isa pang bagyo na kasunod agad at sinasabing mas malakas ito. Alamin natin ang tatamaan ng direksyon nito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, patuloy pang lumalakas ang bagyo na minomonitor natin habang nasa Philippine Sea at sinasabi na papasok na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at inaasang mas lalakas pa habang patuloy na lumalapit. Sa pinakabagong datos, ang Tropical Storm Mekhala ay may layo na lamang ang sentro nito sa humigit kumulang 1,520 kilometers east of southern Luzon. Sa ngayon, umaabot na sa maximum sustained winds na 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin malapit sa sentro. May pagbugso hanggang 105 kilometers at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour at dahil malapad ang sirkulasyon nito, ang strong to gale force winds ay umaabot palabas hanggang 400 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit malayo ka sa mata, maaari mo pa ring maramdaman ang bugso ng ulan at hampas ng hangin sa autumn rain bands lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangan. At kapag nakapasok na ito ng PAR, tatawagin natin ito bilang Bagyong Francisco. Bukod dito, meron pa ring easterlies na siyang malaking nakakaapekto sa central at southern Luzon, habang sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay ramdam na ang epekto ng tropical storm. Unahin muna natin ang forecast weather condition ngayong araw para sa mga lugar na pinakaapektado. Para sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Southern Leyte, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm dulot ng o buntot ng tropical storm. Sa ngayon, ang mga lugar na ito ay may mas direktang natatamaan ng moisture at cloud bands na nagmumula sa tropical storm sa silangang bahagi ng bansa, kaya mataas ang posibilidad ng biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mga babang lugar malapit sa paanan ng bundok at sa mga komunidad na may matatarik na dalisdis. Dahil dito, hindi lang panandali ang pag-ulan na maaring maranasan, may posibilidad na mga pabalik-balik na buhos ng ulan na maaring maging malakas lalo na sa mga oras na mas aktibo ang mga rain bands. Samantala sa Eastern Samar at Southern Leyte, mas mabilis na naitutulak ng hangin mula sa karagatan ang mga makakapal na ulap papasok sa kalupaan, kaya mas nagiging aktibo ang mga malalakas na pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, posible ring makaranas ng mga sunod-sunod na malalakas na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog habang nananatiling aktibo ang ng bagyo. Dahil dito, pinapayuhan natin ang mga residente sa mga mababang lugar, tabing ilog at mga komunidad na malapit sa kabundukan na maging alerto dahil may banta ito ng flash floods at landslides, lalo na kung magtatagal o magkakasunod ang mga pag-ulan. Samantala, para naman sa mga residente sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, ang inaasang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm dulot ng easterlies. Sa mga lugar na ito, kahit hindi kasing lawak at tuloy-tuloy ng ulan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, nanatiling mataas ang moisture sa atmosfera, kaya may pagkakataon pa ring mabilis mabuo ang mga thunderstorm lalo na pagsapit ng tanghali hanggang gabi. Sa Central Luzon, mahalagang bantayan ang panahon dahil nagiging favorable ang lugar para sa mabilis na pagbuo ng mga thunderstorm sa hapon na posibleng magdala ng matitinding pag-ulan. Sa Calabarzon at Mimaropa, inaasahan din ng pabago-bagong panahon kung saan may mga lugar na maaring manatiling kalmado habang ang kalapit na bayan ay nakakaranas na ng malakas na ulan at pagkulog. Sa Metro Manila naman, karaniwang maaring magsimula ang araw na may bahagyang kalat-kalat na ulap. Ngunit habang umiinit ang panahon sa maghapon ay posible ang pagbuo ng makakapal na ulap na maaaring magdala ng malalakas ngunit panandali ang buhos ng ulan. Sa Bicol Region naman, dahil nakaharap ito sa silangang bahagi ng bansa na direktang tinatamaan ng daloy ng easterlies, mas mataas ang posibilidad ng pagdami ng ulap at pagbuo ng mga thunderstorms sa ilang lugar. Kaya kahit isolated lang ang forecast na pag-ulan, hindi dapat baliwalain lalo na kung magkakaroon ng severe thunderstorm.
Tandaan kapag naging matindi ang thunderstorm sa mga lugar na ito, posibleng magdulot ito ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, partikular sa mga mababang lugar at kabundukang bahagi. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm, dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Karaniwan sa ganitong setup, maaliwalas ang umaga, ngunit habang tumatagal ang maghapon ay mabilis na nabubuo ang mga thunderstorm cloud na maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Ibig sabihin, may mga lugar na maaaring walang mararanasang ulan sa buong araw, habang ang iba naman ay makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Mahalagang tandaan, kapag naging severe ang thunderstorm, posible ito magdulot ng biglaang flash floods, landslides, malalakas na pagkidlat at pagbugso-bugsong hangin, kaya mahalagang manatiling updated sa mga pinakabagong weather advisories. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, para sa buong Visayas at eastern section ng Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na nagmumula sa northeast to northwest. Ang coastal water dito ay nasa slight to moderate sea conditions na may taas ng alon na maaring umabot sa 0.6 hanggang 1.7 meters. Dahil dito, pinapayuhan ng mga mangingisda at bangkang na manatiling mapagmatsyag, lalo na kung may nabubuong thunderstorm mula sa throw ng tropical storm, dahil maaari itong magdulot ng biglaang paglakas ng hangin at pagtaas ng alon. Samantala sa Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa northeast to southeast. Ang coastal water condition dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ng hangin na may light to moderate na magmumula sa southwest to west. Ang coastal water dito ay slight to moderate sea conditions na may taas ng alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.6 meters. Kapag may namuong malalakas na ulap, posible ang biglaang gusty winds, pagkulog at pagkidlat at panandali ang pagtaas ng alon. Kaya maging alerto, lalo na sa mga lugar na maaring tamaan ng localized thunderstorm at sa mga kalapit na baybayin. Ngayon, dumako naman tayo sa Tropical Cyclone Threat Advisory na inilabas ng Pag-asa. Sa pinakabagong datos, ang tropical storm na binabantayan natin ay inaasang magpapatuloy sa kilos pa west-northwestward. Ayon sa forecast, inaasang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na oras. Kapag tuluyan na ito nakapasok, bibigyan ito ng local name bilang Bagyong Francisco. Sa ngayon, mababa pa rin ang posibilidad ng direktang landfall sa bahagi ng bansa, pero mahalagang bantayan ang magiging galaw nito dahil posible pa rin magkaroon ng pagbabago sa track habang lumalapit ito sa PAR. Sinasabi din sa forecast na habang lumalapit ang bagyo sa ating bansa ay may posibilidad na maabot nito ang typhoon level pagsapit ng bukas kung magpapatuloy ang favorable condition sa karagatan na nagbibigay ng enerhiya sa bagyo. Dahil sa posibleng paglapit nito sa kalupaan, asahan ng pagsapit ng Martes at Miyerkules, June 23 hanggang June 24, hindi naalis ang posibilidad na magtaas ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang sektor ng Northern Luzon kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend ng forecast. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mga lalawigan ng Cagayan, Babuyan Islands, Batanes, Isabela at iba pang bahagi ng extreme Northern Luzon na patuloy na subaybayan ng mga susunod na weather bulletins dahil ang mga lugar na ito ang unang makakaranas ng epekto ng bagyo sakaling mas lumapit pa ito sa ating bansa. Sa mga susunod na araw, inaasahan din na mararamdaman na sa extreme Northern Luzon ang impluwensya ng tropical storm. Posible ding dumami ang mga ulap, magkaroon ng mga pag-ulan at lumakas ang hangin sa ilang lugar habang unti-unting lumalapit ang sistema sa hilagang bahagi ng PAR. Bukod dito, may isa pang weather disturbance na patuloy din nating binabantayan sa mas malayong bahagi ng silangang karagatan. Sa ilang forecast scenarios, nakikita ang posibilidad na mabilis nitong pagbuo at paglakas habang kumikilos sa karagatang Pasipiko. Kung magpapatuloy ang favorable na kondisyon sa karagatan, hindi naalis ng ilang modelo ang posibilidad na ang susunod na sistemang ito ay maaaring maging mas malakas kumpara sa naunang bagyo. Gayunpaman, masyado pang maaga upang patukoy ang eksaktong lakas, direksyon at posibleng epekto nito sa bansa. Sa ngayon, ang pinakamalagang mensahe ay patuloy nating bantayan ang bawat forecast update
Dahil tiyan na natiling aktibo ang silangang bahagi ng Pasipiko na siyang pangunahing pinagmumulan ng mga namumuong tropical cyclone sa panahong ito. Patuloy nating subaybayan ang bawat galaw ng mga sistemang ito at agad naming ihahatid ang mga pinakabagong impormasyon sa oras na may mga pagbabago sa forecast. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.